Hindi masamang magpursige or magsumikap. Pero dapat alam lang natin, ang lahat ng ginagawa natin, lahat ito'y biyaya ng Diyos. Amen? Kaya ang ating pinag-aaralan last week, na ngayon pagpapatuloy natin, is resting in God's grace. Yan po. Nasa part 2 na tayo. Yung part 1 ho niyan, pwede nyo pong balik-balikan sa ating YouTube, sa podcast po natin. Pwede nyong balikan, di nyo napakinggan, or yung wala dito last week, pwede nyo pong pakinggan. And then, i-share po natin. Dahil alam natin ang pagbabahagi rin sa internet, yan lalo social media, nakakapag-evangelize po tayo. Naniniwala po ba kayo? Diba? Share nyo lang po. Share nyo lang, i-share yan. Dahil yan ay biyaya ng Diyos. Amen? Then, pag-aralan na natin or magkaroon tayo ng quick review para doon sa last week. Para yung mga wala naman dito, makasabay din sa ating pag-aaralan. How every believer can experience daily rest in God's grace. Meron tayong napag-aralan na 3. Although yung number 3, doon tayo nahinto. Sabi, experience daily rest in God's grace. Number 1, receiving the finished work of Christ. Kailangan natin tanggapin ang Panginoong Hesus, yung kanyang tinapos sa krus ng Kalbaryo. Na tayo dapat maniwala, sabi nga doon sa John, yung ating verse doon, sa John 6, di ba? Kailangan nating paniwalaan ang ating Panginoong Hesus. Just believe in me. Sabi niya, kung sinong nagpadala sa akin ng Ama, maniwala kayo sa akin, sabi ng Panginoong Hesus. And then number 2, enjoying God's unconditional love. Kailangan yung love ng ating Panginoong Hesus. Nakita natin sa Ephesians 3, di ba? Sabi, how deep, how wide. Sabi ko nga sa inyo, yung kung sabi, imagine niyo kung gaano tayo kamahal ng Diyos, na tayo yung makasalanan, inibig niya tayo. Ganon ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Kaya yung unconditional love niya, pinakita niya doon sa krus ng Kalbaryo. And then, yung number 3, surrendering to the shepherd's leading. Dito tayo nagtapos last week. John 10:11-27, sabi, I am the good shepherd. Tapos sa 27, sabi yan, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Si Jesus, ang good shepherd natin, o ang pastol natin. Hindi kung sino-sinong pastol, kung hindi, iisa lang ating pastol, ang Panginoong Hesus. Kapag narinig mo ang tinig ng Diyos, susunod ka dapat sa Kanya. Dahil alam natin, ang Diyos, ang tunay na pastol, ay dadalhin tayo sa mabuting daan at magandang kalalagyan. Ganong kabuti ang Diyos. Dahil ang shepherd natin, yung ating tagapag-alaga, siyang nag-aalaga sa buhay natin, ang gusto niya, masagana ang iyong buhay. Tayong mga tupa, lagi lang tayong makikinig sa Kanya. Wala nang iba tayong pakikinggan. Huwag niyong pakinggan yung Marites. Sabi ko naman, sorry kay Marites sa pangalan, ha? Kung hindi, sa tunay na shepherd lang, sa tunay na pastol, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Tingnan natin to. Psalm 23 verse 1. Sabay-sabay ho natin basahin. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pasture. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Diba? Dinadala tayo ng Lord sa magandang kalalagyan. Amen. Kaya kung ikaw at ang Diyos, meron kayong yung relationship nyo, alam nyo, hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwan. Yung talagang potential talaga, yung leading ng Lord sa'yo, sinusunod mo. Wala kang duda. Wala kang duda sa Kanya. Yung nag-aalaga sa'yo, alam ko, Lord, dadalhin mo ako sa tamang lugar. Pero, ito nga yung tanong natin, kailangan rin tayong may surrender tayo sa Diyos. Bakit ba kailangan tayong mag-surrender sa Diyos? Bakit? Ano yung mga kailangan natin i-surrender sa Diyos? What are the reason we surrender? We are led by indwelling of the Holy Spirit and the voice of the shepherd. Surrender is not weakness.
Tingnan nyo ha, ibig sabihin, hindi pala kaduwagan yon. It's wisdom. It is recognition that the shepherd sees what we cannot. Yung hindi natin nakita, siya alam niya. Alam ng shepherd natin. And his path is always for our good. Amen? Ito, hindi nyo ito nakikita eh. Tama? Wala kayong nakikita dito. Hindi nyo kasi nakatago ang mic. Pero sa buhay natin, meron tayong mga hindi nakikita, aminin nyo ho yan. Pero salamat sa Diyos dahil ang shepherd natin, nakikita niya ang buhay natin. Amen? At dadali niya tayo sa magandang kalalagyan. Ayan, nakita nyo na yung mic. Amen? Napakaganda. Talagang ang pag-ibig ng Diyos at kahit kailang hindi magmamaliw. Kailangan lang talagang isurrender natin ang ating buhay sa Kanya. Gagabayan tayo ng Holy Spirit. Para rin bang sa mga driver dito, di ba? Or may mga sasakyan, di ba? Ang sarap ng pasahero. Lalo ngayon, traffic. Andun ka lang, sitting pretty. Ganun din dapat ang buhay natin. Isurrender natin sa Diyos. Tayo, pasahero na lang. Hayaan natin siya yung mag-lead sa buhay natin. Amen. Hindi kayo mapapagod dahil siyang nag-lead sa inyo. Alam naman natin, nabasa natin sa Psalm 23, di ba? Dadali niya tayo sa tamang kalalagyan. I-guide niya tayo sa buhay natin. Yung path na ating nilalakaran, kasama natin siya. Alam niya ang ikabubuti natin. What is God asking you to surrender? Ano kaya yon? Number 1, surrender your plans. May mga plano ba kayo sa buhay? Amen. Lahat naman tayo may plano. Oo. Dahil pag wala kang plano sa buhay, ay mahirap yun. Oo. Kaya sira-sira, wala lang. Ito, pagising ko, walang ganun. Sa may mga matinong pag-iisip, meron kang plano sa buhay mo. May gusto tayong gawin, may sarili tayong plano, pero kapag ito, tandaan nyo, binigay natin o pinahawak natin sa Diyos, sigurado, 100% the best. Amen? The best ang magiging resulta niyan. Pag tayo, wala, 50-50 pa yan. Oo. Pag lalo na hindi naging maganda, nako, yung ulo mo, gaganon mo, sakit. Kasi plano mo yun eh. Masasaktan yung loob mo, yung isip mo. Oh. Pero again, ibigay natin ang plano natin sa Diyos. Sa buhay natin, plano natin, para sa mga anak natin, ibigay natin. Kung ano man yung mga plano nyo, ipagkaloob natin, bigay natin sa Diyos. Proverbs 19:21, di ba? Many are the plans in person's heart. Oh. But the Lord purpose that prevails. Si Lord pa rin ang magkakaloob sa atin ng magandang plano sa buhay natin. Iyan ang totoo. Dahil pag kayo, kung hindi, problema. Problema, pag hindi nangyari ito, magsisisihan na, ito dapat ang ginawa, ito. Oh. Magkakasisihan kayo, pero pag binigay mo sa kamay ng Diyos, na may gawa ng langit at lupa, the best ang mangyayari. Pagkakaloob niya ang tamang para sa'yo. Number 2, surrender your fears. For God has not given us spirit of fear, but the power of love and a sound mind. Ibig sabihin yan, kailangan tayo, mapayapa tayo. Dahil alam niyo ba sa mga panahon na to, anong kinakatakutan ng tao? Magutom. Tama ba? Di kayo takot yata magutom, no? Parang, lalo na, ngayon, sa digital age ngayon, talaga sobrang bilis ng panahon. Mabubuli kayo. Di ba? Social media. Talaga yung tatakot na, baka pagkamali ako, mabubuli ako dito. Oo, talaga marami akong haters. Oo. Maghihirap. Oo. Maghihirap kayo. Wala kayong napapatunayan sa buhay. Oo, wala, silbi. Mahina ako. Kinakatakutan niya yan. Wala kayong mapapatunayan. Yung mga kamag-anak ko talagang nasa
Top 10. Oo. Ako wala ako sa top 10. Siyam na nga lang kami. Oo, pang-11 ako. Oo. Diba? Ibig sabihin natatakot ka kasi wala kang napapatunayan. Pero alam nyo, ang pinaka kakatakutan ng tao, yung mga unbelievers, yung mamatay. Kamatayan ang pinakakinakatakutan ng tao. Naniniwala ho ba kayo doon? Pero kung tayo, mga believers, ang tumanggap sa ating Panginoong Yesus, alam naman natin, magpantay man ang ating paa, alam natin kung saan tayo pupunta. Hindi tayo matatakot dahil alam natin, pag nagpantay ang ating paa, tutulog lang tayo, and then ang espiritu, pupunta na sa Diyos. Amen? Pero kung ngayon, hindi pa naman at magkakaroon ng rapture, sama tayo sa rapture na hinihintay natin, di ba, sasalubong tayo sa ating Panginoong Yesus. Amen. Yan ang hinihintay ko talaga eh. Magra-rapture, andun tayo, kasaman tayo ng ating Diyos. Hindi nyo nakakatakutan ng kamatayan. Dahil alam natin, meron ng hinanda ang Diyos sa kalangitan para sa mga believers. Amen. Pero, siyempre, sorry, doon sa mga hindi tumatanggap sa Panginoong Hesus, ayaw pa rin nilang maniwala sa ating Panginoong Hesus. Kung ano mangyari sa kanila, isa lang patutunguan ng tao. Isa lang talaga, hindi pwedeng akyat langit ka, tapos baba, ganun, wala. Doon ka sa langit o doon ka sa baba. Mamimili ka, it's a matter of choice. Pero, dapat piliin natin ang ating Panginoong Hesus. Dahil tayo mahal ng Panginoong Hesus, kaya sa mga believers, hindi nyo, ito mga sinabi ko sa inyo, chicken na yan, chicken! Dahil alam niyo, hindi kayo iiwan, ipababayaan ng Diyos. Dahil mahal na mahal ng Diyos ang kanyang mga anak. Amen? Bilang niya ang buhok nyo. Naniniwala ba kayo? Mas mahalaga kayo sa ibon, mga believers. Pababayaan ba kayo ng Diyos? Hindi. Pero sabi diyan ng Diyos, lalo tayo niyang minamahal at binigyan ka pa niya ng power, love, and sound mind. Kaya ngayon sa buhay natin, kailangan lang natin i-exercise. Hindi kasi natin i-exercise ang power at authority natin eh. Yung sound mind. Alam niyo ba, pag in-exercise niyo, halimbawa, may sakit ka, sakit in the name of Jesus, alis ka dito. Sa bahay namin, in the name of Jesus, kasakitan. Kung ano yan, mga lagnat, wala kang karapatan dito sa bahay na to. Sa katawan ko, wala kang karapatan dito. In the name of Jesus, lumayas ka, dapat ganun ang mga believers. Kahirapan, umalis ka rito in the name of Jesus. Exercise nyo. You have the authority. Ayan naman, Hindi naman ako may sabi yan, salita ng Diyos. Gawin natin sa buhay natin, mga beloved. Exercise nyo. In the name of Jesus, kahirapan, alis ka dito. Sakit, alis ka rito sa pamahay namin. Wala kang karapatan. Sayang naman. Nasa inyo yung power, ayaw nyong i-exercise. Tinatanggap nyo lang. Yung sakit, yung kahirapan, talaga may hirap ako. Wala na. Huwag yun. I-scratch nyo yun. You have the power. Yung love ng Panginoong Hesus nasa inyo. Amen po ba? Amen. Kailangan lang natin, kaya andito po kayo para matuto po tayo. Yung revelation na to, meron pala dito sa church na to, tinuturo. Dapat lang po. Dahil nasa inyo na yung Holy Spirit. Amen po ba? Ano pa yung dapat natin i-surrender? Surrender your striving. Yan ang mahilig ang Pinoy. Talaga. Malang, siyempre, yung striving dyan, maraming kahulugan sa Tagalog. Ang daming katumbas, yung striving sa Tagalog. Tingnan nyo dyan sa kanan, tapos di sa kaliwa yung English. Yung pagsisikap, striving tayo. Pagsisikap. Sa English, general, effort, lahat talagang ginagawa nyo. Or hard work. Diba talagang sub-sub sa pagtatrabaho. Diba? Sub-sub lahat. Sabi niya, susunugin ko yung kilay. Kilay ko para dyan. Huwag nyo yung tingnan yung kilay nung katabi nyo. Diba ganun? Talagang susub-sub. Talagang gagawin yan. Hanggang maubos yung kilay ko. Gagawin ko yan. Striving. And then, pangalawa, pagpupunyagi. Persevering through difficulties. Kahit na sobra, hirap gagawin ko. Kahit na yung katawan mo, drain na, yung emotion mo, pagod na, talagang, sige lang,
Pagpapagod, yan. Hindi ka tumitigil, hindi mo na, nakakalimutan mo na yung dapat priority mo. Talagang gagawin mo lang ang lahat. Pag Sunday, wala. Kailangan kong pumasok, times 10 ang kikitain ko. Oo, pag Sunday, times 10 na kagad. Di ko na times 2, ha? Kita nyo. Papasok ako. Oo. Sabi niya, talagang kailangan nyo na ipagpapalit nyo na tuloy yung spiritual dito sa kailangan nyo lang para sa buhay. Oo. Naku-compromise na yung buhay mo. Nawawala na ng value yung salita ng Diyos, yung spiritual life mo. And then, pagpupumilit, yan. Ano yung pagpupumilit? Focusing oneself, pushing beyond limit. Todo. Gagawin mong lahat. Kahit na meron kang matapakan, meron kang masagasaan, makuha mo lang siya. Ipupursin mo talaga. Wala ka ng paki. Oh. Talagang kung sino man, sagasa na, ipipilit mo pa rin ang gusto mo. Pagsusumikap, yan ang pinakaano sa sariling lakas. Yan ang mga tao. Gagawin niya lahat, makamit ka lamang. Yung sarili niya, talino niya, tapos pag nakuha niya, yung pagiging self-righteous niya. Kasi nakuha niya sa pagsumikap niya, sa lakas niya. Nakuha ko to. Doon pumapasok ko yung self-righteous ng tao. Ang galing ko. Dahil sa pagsumikap ko, sa lakas ko, nakuha ko. Pero pagod ka, exhausted ka na, wala na. 0 na. Yung pagpapagod mo, yung sarili mo, yung ginawa mo, makinita mo, pinambayad mo lang sa ospital. Wala din. Hindi naging balance. Kasi dapat ang buhay natin balance. Balance lang dapat. Kasi pag lahat yan, ginawa mo yan, sa pangyayaring yan, ang buhay mo talaga pagod na pagod ka. Subukan nyo yan. Yung mga nasa 5 yan, gawin nyo kung nakita, ganyan ako. Di ba, exhausted ka, pero salamat dahil merong pangako ang Diyos. Meron siyang sinabi sa atin, meron siyang salita na pinagkaloob sa atin. Matthew 11:28. Sabi natin dyan. Come to me, all you were weary and burdened, and I will give you rest. Di ba? Panginoong Hesus, bibigyan ka niya ng kapahingahan. Wag niyong mamasamay na. Hindi masamang magpursige or magsumikap. Pero dapat alam lang natin, ang lahat ng ginagawa natin, lahat ito'y biyaya ng Diyos. Amen? Kaya sabi ko, binabalance lang naman po natin. Hindi ko sinasabing nagpupursige kayo. Dapat alam nyo lang ang ginagawa nyo. Dapat ang sentro, walang iba kung hindi ang Panginoong Hesus sa buhay nyo. Dahil pag ikaw ang nakasentro ka sa sarili mo, ginagawa mo yon, yung pride mo, mabula. Parang seryoso kayo. Hindi kayo gumagamit siguro nun, no? Hindi kayo gumagamit nun, no? Diba? Kundi naman, masyado nang yung pride nyo, di nyo na makain. Pero dapat kainin nyo. Kasi ang source lahat ng lakas natin, nanggagaling, walang iba kung hindi sa Panginoong Hesus, sa biyaya niya. Amen? Pwede po ba natin palakpakan ng Diyos? Handaan po natin, sa Kanya lahat nanggagaling po yan. Kaya kailangan natin isurrender sa Lord ang lahat ng ating mga katalinuhan, lahat ng ating mga ginagawa, dahil bibigyan Kanya ng kapahingahan. Amen. How do we experience daily rest in God's grace? Number 4, trusting God's provision. Pagtiwalaan natin ng Diyos. Siya magpo-provide ng ating pangangailangan. Provision is relational, not transactional. We don't earn blessing. We inherit them. Kaya di ba ang Diyos gusto niya relationship. Ang tao noon, yung sa Garden of Eden, meron silang relation ng Diyos. Si Adan at si Eva, nag-uusap sila.
Tayo ngayon, meron din tayong relationship sa Diyos dahil nasa ating born again spirit na. Kaya nga tayo, nagpe-pray tayo, Lord, salamat po sa araw pong to, sa umaga pong to. Nakaka-Abba Father na tayo. Meron na kayong relationship. Kaya ngayon, dahil meron na tayong relationship sa Kanya, alam natin ang favor and blessing ng Diyos. Mai-inherit din natin. Kasama rin sa atin. Di ba? Dahil tayo kanyang anak na. Siyempre, pag ikaw ay anak na ng Diyos, meron ka ring mamanahin. Meron siyang pinagkaloob sa iyo. Ano yun na yung minana natin? Yung love. Kaya ang mga Kristiyano, mapagmahal na eh. Amen? Parang hina. Di ba mapagmahal ang Kristiyano? Amen. Naging mapagbigay na ang mga tunay na Kristiyano. Amen? Ang dami. Yan ang minana natin sa ating Panginoong Jesus. Naging payapa ang buhay nyo. Galatians 4:7. Tingnan natin. Ano mga in-inherit natin? So, you are no longer a slave. Hindi na tayo a slave. But God's child. And since you are His child, God has made you also an heir. Meron tayong mamanahin. Nilipat na kasi tayo ng Panginoong Jesus nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Nilipat tayo sa kadaliman tungo sa kaliwanagan. Amen po ba? Kaya nabago ang buhay niyo dahil sa Panginoong Jesus. Lahat ng mga sinasabi niyo ngayon, nababago na. Nagiging pag-ibig na ang nagiging buka ng inyong bibig. Mapagmahal na kayo. Dahil alam niyo, ang spirito nyo, di ba, na born again na nanampalataya na kayo sa bugtong na anak. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Yung dating old self nyo, nawala na yon. Nawala na. Napalitan na ng pag-ibig, di ba? Naging mapagkumbaba na kayo. Kaya nakakapagpahinga kayo. Nagiging, ang buhay nyo ay payapa. Ang sarap matulog ng buhay natin ay payapa. Amen. Kaya dito lang, pagiging tunay na Kristiyano, tayo ngayon ay nagtatrabaho. Pero hindi na sobrang pagtatrabaho. Hindi na yung subsob, yung kanina binasa natin, 'di ba? Yung mga Tagalog, yung pagpupursigin natin. Dahil ang ating mga pinagtatrabuhan ngayon, alam natin, habang tayo nagtatrabaho, meron tayong mga negosyo kayo. Diba? Alam nyo na ang favor and blessing ay kasama natin. Naniniwala po ba kayo doon? Sabi diyan sa Psalm 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow you every day of your life. Kasama nyo yun. Kasama natin na inherit yun. Hindi naman hinayaan ng Diyos na ikaw para lang maghirap. Kundi, ginawa ng Diyos, yung parang manahin mo ay pagpapala sa mga believers. Yan ang totoo. Dapat lang natin i-renew ang ating isip. I-renew natin para alam natin ang direksyon na sinasabi sa atin ng Diyos. Pag sinabi ng ating shepherd, dito ka pupunta. Ang pagpapala ng Diyos ay alam natin, sunod-sunod talagang hindi napuputol. Dahil mahal ka ng Diyos. Romans 8:32, kung hindi niya pinagkait ang sarili niyang anak, kundi binigay siya para sa ating lahat, hindi kaya kasama rin niyang ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng mga bagay? Isipin niyo yan. Pag binasa niyo ho yan, sino pinagkaloob ng Diyos Ama? Walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak. Isipin niyo, ano pang hihilingin niyo na hindi kayang ibigay ng Diyos? Ang kanyang bugtong na anak, pinagkaloob niya. May kaya bang hindi i-provide or needs ang Diyos para sa inyo? Di ba lahat kayang i-provide ng Diyos? Sa kanyang mga anak, basta lang ating pagkatiwalaan ang kanyang bugtong na anak. Sabi nga ng Panginoong Jesus, just believe in me. Kasi promise ng Diyos yan eh. Promise ng Diyos yan. Napakaganda ng mga pangako ng Diyos.
Ako nga rin, kahit ako, hindi ko maisip kung gaano kamahal ng Diyos. Yung kanyang bugtong na anak, naghiwalay sila para lang sa inyo, para lang sa atin. Bigyan tayo ng buhay, nakaaya-aya. I-provide lang ang lahat ng pangangailangan mo. Para, lalo na yung sabi ko nga sa inyo, na dapat tayo, patungo tayo sa impyerno, pero kinuha pa tayo ng Diyos, inalis tayo doon. Gusto niya makasama niya tayo sa kalangitan. Amen? Di ba dapat pinapalakpakan natin ng Diyos dyan? Hallelujah! Thank you, Jesus. Maraming promise ng Diyos. Basahin natin ang may ilang promise dito sa awit sa Psalm. Psalm 37 verse 16 and 17. It is better to have little and be godly than to own an evil man's wealth. For the strength of the evil man shall be broken, but the Lord takes care those who has forgiven. Isipin nyo to, di ba? Ngayon, lalo na to. Sa-segue ko lang sa politika natin na kukurap. Pero kahit na sila ay mayaman, huwag nyo tingnan yun. Meron din katapusan yun. Di ba? Kahit nga sabi, evil's man, huwag nyo anuhin. Kung ang kanilang mga kayamanan ay dito lang, pandito lang yun. Oo. Pero tayo, dito, meron tayong kapayapaan, meron tayong kayamanan natin, ang ating Panginoong Hesus, binigyan niya tayo ng pag-ibig, binigyan tayo ng sound mind, di ba? Dahil alam niyo ang kapayapaan, hindi ho niyo mabibili yan sa Mercury. Meron mo ba nabibili doon? Wala. Mayaman ka nga, inuusig ka naman doon, nahabol ka, tatago ka. Ano gusto niyo? Kahit na 48 pa yung luxury car mo, di ba? Kung hinahabol ka, hindi ka makatulog, gulong-gulo ka. Pero ikaw, dahil payapa ka sa Panginoong Hesus, yung pagtulog mahimbing, humihilik ka pa. Sabi nga, what a man gains the whole world, but lost his own soul. Ano man ang makamtan mo man, ang buong kayamanan dito, sa buong mundo, sa'yo na. Pero, ang kaluluwa mo sa impyerno mapupunta. Pero salamat, dahil ang Diyos ay tunay na nagmahal sa atin. Hindi niya tayo pinabayaan. Psalm 37:18 hanggang 19 din. Tuloy natin. Day by day, araw-araw, the Lord observed good deeds done by godly men. Tingnan nyo sa mata. Ang Diyos nakatingin sa inyo. Every day, every day of you, Lord. Every day, lagi nakatingin sa inyo ang Diyos. Diba? Lahat ng mga kanyang anak. And He give them eternal rewards. Isipin nyo, lahat ng mga ginagawa natin, alam natin, hindi pinapawalang halaga ng Diyos. Pagdating ng panahon, meron tayong rewards. Hallelujah. He cares from them when times are hard. Talaga naman, dahil dito tayo ngayon, andito tayo sa lupa, may mga times talaga napakahirap. Even in famine, they will have enough. Sipin nyo, hindi tayo iwan ng Diyos, di pababayad. Kahit na taggutom, alam ng Diyos, magpo-provide siya. Siya ang magkakalob sa inyo ng bawat pangangailangan nyo. Lagi siyang nakatingin sa inyo every day. Kayo yung godly men. Pababayaan ba niya? Kukurap ba siya? Para pasensya na, hindi kita nabigyan, kumurap ako. Hindi bibigay niya, idadaloy niya lagi ang mga pangangailangan nyo dahil alam natin ang Diyos ang magpo-provide. Dahil yun ang nais ng Diyos sa kanyang mga anak. Sumagana, araw-araw niyang pagpapalain. Tumaas man ang bilihin, huwag kayong mag-alala. Tumaas man ang gasolina, huwag kayong mag-alala. Merong LRT. Di ba? Kuryente yun Yun ang dumadaan doon Di ba? Worry kayo ng worry. Mataas yung gasolina. Wala naman kayong sasakyan. Ayan yun na yun. Bigay na lang natin sa mga dapat na mamroblema. Huwag natin problemahin. Dahil, ulit sabi ko nga, pag problema nyo yan, dadami wrinkles nyo. Pero buti ngayon, gaganda nyo, popogi nyo. Sige, tingnan mo yung katabi mo. Para ayaw nyo tingnan. Psalm 37:25.
Sabi diyan, ako'y naging bata. Sinong bata dito? Oh, di ba? Sino bata? Wala kang sumahan. Kasi ngayon matanda na. Ayan. Ngunit hindi ko pa nakita na kahit kailan na ang matuwid ay pinabayaan ng Panginoon o ang kanyang mga anak ay nanlilimos ng pagkain. Isipin nyo, ito kasi, ito yung generous wealth. Pag tayo sa buhay natin, tuloy-tuloy ang pagpapala. Alam ng Diyos, yung mga generation natin, yung mga anak natin, apo natin, kaapu-apuhan natin, kung nadadala natin to sa ating Panginoong Hesus, sigurado, tuloy-tuloy ang blessing ng Diyos. Amen? Dahil ako, naniniwala ako. Merong generational blessing. Hindi lang to hihinto ang pagpapala sa akin. Kung hindi, dadaloy rin yan sa aking mga anak. Kayo rin, di ba? Gusto nyo, dumadaloy ang pagpapala sa mga anak nyo, sa kaapuhan nyo, lalo na mga Pilipino. Di ba? Hindi pa aalisin yan talaga sa bahay. Kahit yung apo niya, nung apo ng apo niya, dito kayo, mahal na mahal ko kayo, di ba? Kain ka, tutoy. Oh. Kasi ganun ang mga Pilipino. Pero sa Diyos, lalo na. Yung generational blessing, mangyayari yan sa mga believers. Amen? Kaya meron tayong pag-aaralan ngayon. Tingnan nyo. 2 King 4:7, yung balo o yung babae na hindi pinabayaan ng Diyos. Balo yun, ha? O yung tawag dito, namatay ang kanyang asawa o byuda. Dumaloy dun sa kanya ang pagpapala, kasama niya yung anak niya sa mga ginagawa. Kung paano niya ginagawa yung pagpapalang yun. Pero ang higit sa lahat maganda, hindi siya iniwan ni pinabayaan ng Diyos. Amen? Sige, tingnan natin. 2 King 1-7. Yan, yung hari. Samahan niyo ako, basahin natin to. Tingnan niyo kung paano kabuti ang Diyos, yung pagmamahal niya. Kasi dati, yung Old Testament ay mga panahon ng ang mga tao, pag merong utang, kailangan pagbayaran din. Pag wala yung may utang, pagbabayaran ng pamilya. O yung kanyang magulang, pag nawala, babayaran ng anak. O, kailangan meron siyang kunin na isang tao para maging alipin. O, basahin natin. Minsan, ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, hindi po kaila sa inyo na ang asawa ko'y namuhay ng may takot kay Yahweh. Hanggang sa mamatay, ngayon po ang dalawa kong anak na lalaki ay gustong gawing alipin ng isa sa mga pinagkakautangan namin. Yan kasi yung customary. Talaga sa panahon nun, kapag may utang ka, kunin ko yung anak mo, gagawin kong alipin. Noon yun. Noon po yun, para at least makikita nyo. Si Eliseo, isang propeta. Meron din siyang assistant. Ayan, na propeta rin. Ibig sabihin, parang assistant nga po. Parang gano'n, no? Assistant din po. Ayan, propeta rin siya. Pero hindi siya pinangalanan. Verse 2, ano ang may tutulong ko sa iyo? Tanong ni Eliseo. Ano bang mayroon ka sa bahay mo? Wala po, maliban sa isang boteng langis. Sagot niya. Naniniwala po ako na si Eliseo, ito yung propeta, na nakita niya kung ano yung pangangailangan nung babaeng balo. Pero, siyempre, ako yung propeta, hindi ko naman kailangan ako ang magbayad dun sa utang ng babae. Pero hindi ko sinasabing ibig sabihin, mahirap si Eliseo. Pero nakita yung pangangailangan na ito, meron itong utang, kailangan itong tulungan. Kailangan itong tulungan. Pero kita mo ang tanong niya, ano yung meron sa'yo, di ba? Anong meron sa'yo? Ang sagot niya, isang boteng langis. Kasi kung meron pera si Eliseo, kung binigay man niya ito, parang mali yata Bibigay, sige, bayaran mo itong utang, ito yung pera. Para bang tinuruan mo yung isang tao na maging tamad na, ito, sige, ikaw, bahala ka na.
dapat turuan mong mangisda yung tao. Kung ano yung dapat niyang gawin. Dahil pag binigyan mo, kinabukasan pa yun, mamaya, mangutang uli ako. Ganun uli ang magiging problema niya. Tama po ba? Kailangan natin turuan sila maging masipag, turuan natin sila mangisda. Hindi lang natin dapat ibigay, ito yung pangangailangan nila. Hindi lang dapat niya ibigay, may pera ako, sabi ni Eliseo, sige, tapos na yan. Pero, tinanong ni Eliseo, ito ang maganda, ano yung meron sa'yo? Kasi, nais ni Eliseo siguro na, dapat makita ko talagang, wala na to. Kasi ang mga tao, alam niyo po ba, talagang pag may mga pangangailangan, meron silang mga ayaw pang bitawan. May problema ka, ayaw mong bitawan ito mahalaga sa'yo. Lalo ng Pilipino, may maraming sentimental value. Ayaw niyang bitawan na. Pero meron kang pangangailangan kasi. Meron kailangan, yung pinansyal na pangangailangan, kailangan mong tugunan. Kailangan mo ito, ibigay mo na yun. Pakawalan mo na. Pakawalan mo na yan. Para kung meron kang problema na 20, kung meron kang isang bagay na dapat bayaran, yung isang bagay na yun, pinakawalan mo, 19 na lang ang problema mo, 19 na lang. Kung meron ka pa uling isa pang ayaw mong ibigay, di ba? Tapos na pag-isip-isip mo, binigay mo, 18 na lang magiging problema mo. Kasi, bakit yung nagtanong si Eliseo yung ganyan? Dahil alam niya, kung meron pa man na dapat ibigay, or meron pang mga natatago yung babaeng balo na dapat niyang ibigay or ibayad do sa mga pangangailangan ng taon sa kanilang pinagkakautangan. Di ba? Sasabihin sigurado ko ni Eliseo, ibigay mo na yan. Go on. Let's go. Let go mo na yan. Let go mo na yan. Pero ito, tinuturuan ni Eliseo. Nakita niya, di ba, na dapat matuto tong babaeng to. Sa buhay natin, dapat meron talaga tayong i-let go para mas maging mapayapa ang ating buhay. Sa ganitong paraan, kikilos ang Diyos. Amen po ba? Amen. Dahil kung mas magaang yung buhay, mas maayos makakapag-isip ka ng mas maganda. Kasi dito may tinuturo si Eliseo doon sa babae. Oo. Dahil dapat ang source ng ating blessing ay walang iba kung hindi ang Diyos. Amen. Hindi niya sinabi, propeta ko, pero hindi ako ang source ng blessing. Nakuha niyo po ba? Hindi ako source ng blessing. Tuturuan kita, gagabayan kita. Ang source ng blessing walang iba kung hindi ang Diyos. Kailangan lang natin suriin kung ano yung mga buhay natin, kung ano yung dapat yung mga gadget natin or yung mga kabigatan natin, ibigay natin sa Diyos. Makakapag-isip tayo ng tama. Dahil yung babaeng to, alam ko, believer siya. Pero, pumunta siya kay Eliseo dahil siya rin naguguluhan din siya. Problema niya, itong mga to na ang kanyang anak ay makukuha na dahil sa kanyang mga pinagkakautangan. Kahit na mahalaga sa buhay natin ang mga isang bagay, pero kung kailangan nating i-let go na. Hindi sapat talino sa ating buhay kung walang wisdom ang Diyos. Pero kung sinabi sa iyo ng Diyos, let go mo na yan, ibigay mo na. Sundin natin, isuko natin ang ating buhay sa ating Panginoong Hesus. Magiging maayos, maganda ang ating pamumuhay. Magiging mas maluwag. Amen. Balik tayo ulit. Sabi nga ng babae, meron ako dito isang boteng langis lang. Ano yun? Tinitingnan ngayon nung babae na ito, merong gagawin ng Diyos. May gagawin dito sa isang boteng langis na to. Naniniwala siya sa pananampalataya niya. Pamagitan ni Eliseo, nakita niya yung propetang yun. Pinagkatiwalaan niya. Sabi niya, meron akong dito isang langis. Pero kung sinabi niya, meron ako dito isang boteng langis, pero to hindi to sapat. Kung ni-negative niya yun, diba? Parang itong tubig, nakikita niyo po ba to? Walang tatak. Diba? Anong tingin niyo sa tubig na to? Half full o half full, di ba? Pero yung iba, pag negative, kasi ang tawag dyan, pag negative ka, pessimist ang tawag dyan.
Nakikita mo itong tubig, ay, wala nang tubig. Wala nang tubig. Pero pag sinabi, wow, positive ka, ang tawag doon, optimist ka. Salamat, meron pang kalahating tubig. Ganun nakikita ng babae, meron ako dito. Sinasabi niya, meron akong isang bote dito. Kaya itong tubig na to, depende sa buhay natin kung paano natin tinitingnan. Optimist ka ba o pessimist ka? Positive view ka ba o negative view ka sa buhay na to? Di ba dapat positive view tayo dahil nasa atin ng Panginoong Hesus? Amen po ba? Kaya kung ano yung meron ka dyan sa kamay mo, sigurado ako, sigurado 100, alalaguin ng Diyos, pagpapalain ng Diyos yan. Amen. Kung paano ang Panginoong Hesus, di ba? Yung yung tinapay at isda, para napakain niya doon sa 5,000. Sipin niyo yun, napakabuti ng Diyos, ibinigay lang sa ating Panginoong Hesus. Huwag nating sa buhay natin, huwag nating magdidikta ang negative, ang maling pag-iisip. Sa halip, ituon natin ang ating pag-iisip sa Diyos. Ibigay natin sa may gawa ng langit at lupa ang ating buhay. Ibigay natin sa kanyang kamay ang ating buhay. Siya ang magkakalob sa atin ng pagpapala. Mas maganda maging optimist tayo. Positive lagi ang view natin sa ating Panginoong Hesus, sa ating buhay. Sinabi ni Eliseo, sabi niya, puntahan mo ang iyong mga kapitbahay at humiram ka na lalagyan ng langis hanggang mayroon kang mahiram. Buti na lang, tayo rin sa buhay ito, marami tayong kaibigan, pero dapat pinipili rin natin ating kaibigan. Sabi ko, yung optimist. Pag ang kaibigan nyo, puro negative, medyo mahirap yan. Lahat ng pagbibigat, di ba, puro negative. Ganito. And then, maraming salamat dito sa simbahan to, sa Beloved Grace Church. Dahil alam natin dito, tayo nagpapalakasan. Ang mga kalalakihan, ang mga kababaihan, meron tayong natatapik. Amen ba? Kaya yan ang kinagandahan ng meron kang isang local church. Nagpapalakasan. Itong nangyaring to, meron siyang kaibigan, natulungan siya. Verse 4, pagkatapos, magkulong kayong mag-ina. Sinabi ni Eliseo, magkulong kayong mag-ina sa inyong bahay at lahat ng lalagyan na nahiram nyo, punuin ninyo ng langis na nasa bahay mo. Itabi mo ang mga napuno na. Umuwi nga ang babae at pagdating sa bahay ay nagkulong silang mag-ina at isa-isang pinuno ang langis ang mga lalagyan habang ang mga ito'y dinala sa kanya ng kanyang mga anak. Sipin nyo, diba? Kung natural mind, para bang, kung yung babae walang pananampalataya, para bang kalukuhan to. Sipin mo, meron isang boteng langis. Diba? Paano to dadami? Kahit na meron na akong nahiram na bote, pero ang gagawin ko? Pero may pananampalataya siya. Yung faith niya, nagtiwala siya sa Diyos. Mangyayari to. Sinabi ng isang lingkod ng Diyos, Eliseo, gagawin ko. Dahil ako'y believers din, alam niya, siya'y nagtitiwala sa Diyos. Gagawin niya, walang imposible sa kanya. Kaya napakaganda nung tagpong yun. Nagtiwala siya, Eliseo, sabi niya, isarado niyo naman yung pinto. Kasama niya yung kanyang pamilya. Pag andun sila, ginawa nila yung mga bote na andon, diba? Tumulo ang langis. Nagpo-provide ang Diyos. Pero, tingnan niyo to, bakit pinasarado ng Diyos? Sinabi ni Eliseo, bakit isarado niyo yung pinto? Kasi sa buhay din natin, may marami, sabi nga kanina, may mga negative. Meron tayong mga naririnig na hindi kaaya-aya. Pagsasabihin natin sa buhay natin, hindi, yung gagawin mo yan, wala yan, hindi pwede yan, negative kagad ang maririnig mo. Hindi katulad ng pag ikaw at ang iyong pamilya, di ba, naiisa ang direksyon nyo, yung pananampalataya nyo, walang gumugulo sa inyo. Iisa ang direksyon ng inyong isip. Pare-pareho kayo mananampalataya. Puro yung mga positive na naririnig nyo. Diba? Tuloy-tuloy ang pagpapala. Kung nakabukas nga yung pintong yun, oy, anong ginagawa mo dyan?
Wala yan, imposible yan. Walang tutulong langis dyan. Oo, mga baliw kayo, sabihan. Pero, pinasarado ni Eliseo yung pinto. Ganon kaganda naman tayo mga believers na tayo yung mga kapwa mananampalataya. Dapat nagsasama-sama, alam natin ang ating mga iniisip, ay iisa lang pinatutunguhan, kundi walang iba kundi ang Panginoong Hesus, sa Kanya lang lahat natin binibigay ang kapurihan. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Diba? Tingnan nyo, di ba? Ang Panginoong Hesus din, hindi rin siya tinanggap mismo sa sarili niyang bayan. Hindi naniwala sa Kanya. Ang daming negative doon sa lugar na yun. Isipin nyo, ang Panginoong Hesus na negative, umalis siya doon. Ayaw siyang paniwalaan. Dahil hindi nakakagawa ang Diyos ng milagro sa mga hindi naniniwala sa Kanya. Kaya sabi niya, maniwala kayo sa akin. Kasi kung pipilitin mo yung sarili mo, dito ka, may mga negative ng tao dyan eh. Naguguluhan ka, yung pananampalataya mo lumalabnaw. Nangihina ka. Tama nga ba itong gagawin ko? Panginoong Hesus. Hindi siya makakilos ang Panginoong Hesus. Hindi makagawa rin ng milagro doon sa kanyang sariling bayan niya. Tingnan nyo rin kung paano rin siya nagpapagaling ang Panginoong Hesus. Paano niya binuhay yung mga patay. Di ba? Pumasok lang siya sa kwarto, siya lang mag-isa. Dahil kung meron siya mga alagad, ang alagad niya nasa labas eh. Pero ang Panginoong Hesus, andun siya. Bumangon siya. Kaya kausap niya, and then bumangon, magugulat na lang kayo, bumangon, and then lumabas. Ganon din si Eliseo. Yung namatay. Meron, yung pagkatapos ng 37 yan, yung susunod, meron din si Eliseo, pag binasa nyo, may patay din. Binuhay ni Eliseo. Pero wala siyang kasama. Siya lang. Ano lang sinasabi ko sa inyo? Kailangan natin yung ating mind, ating isip, nakatuon lang sa Diyos. Yung mga negative na people, na alam nyo, nakaka-hindrance sa buhay nyo, medyo layo-layuan nyo na po. Amen? Kasi medyo hindi po maganda para sa atin. Kaya kailangan lang natin sa kanila, dahil natin nasa biya, ipanalangin rin natin. Pero sa mga sitwasyon na kailangan natin, ang faith natin ay lalong lumakas. Kaya sabi ko nga, yung relationship natin sa ating Diyos, kailangan lagi tayong nakatuon. Amen. Lagi natin i-deklara ang ating pananampalataya. Maging tayo maging matatag. Lagi tayong manalig sa Kanya, sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. Yung 6, hindi alam ng ina na puno na ang lahat, kaya sinabi niya, abutan pa ninyo ako ng lalagyan. Puno na po ang lahat, sagot ng kanyang anak. At tumigil na ang daloy ng langis. Isipin nyo, huminto yung daloy ng langis. Pero alam po natin, kulang. Bakit huminto? Kasi wala na siyang lalagyan. Napuno na. Para matanggap natin ang real blessing ng Diyos, kailangan laging open ang ating puso, ang ating isip, kung ano yung nais ng Diyos na paggawa sa atin, kailangan nating tanggapin. Kasi kailangan dapat laging handa tayo na tumanggap para sa ating Panginoong Hesus. Idadaloy niya ang lahat ng pagpapala, lahat ng kasaganahan, basta open ang ating puso. Tayo malinis sa ating Panginoong Hesus dahil nilinis na tayo ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesus. Pero kung ikaw ay negative, yung sisidlan ng iyong puso, hindi makakadaloy pagpapala ng Diyos sa iyo. Puro negative ang iyong iniisip, yung magiging behavior mo. Kasi kahit kailan, hindi magsasama, di ba, ang kasamaan at ang kaliwanagan. Ang gusto ng Diyos, open ang ating puso para tuloy-tuloy ang kanyang pagpapala. Makita nyo, wow, salamat Lord. Nagiging matiwasay ang buhay natin. Yung blessing and favor ng Diyos ay dadaloy. Kasi sa totoo lang, hindi naman natatapos ang blessing ng Diyos. Kailangan lang natin palawakin o lalo natin palakihin ng puso ang pagmamahal natin sa Diyos. Pag malaki ang ating puso, dahil sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal, na siya ang unang nagmahal sa atin, ang isip natin matiwasay,
Di ba? Dumadalo yan. Yung provision, tuloy-tuloy yan. Yung ability natin, sa lahat ng pangangailangan natin, ipagkakaloob ng Diyos. Walang hanggan ang supply ng Diyos sa atin. Kaya lang naman, nagkakaroon tayo ng pagtigil dahil nagkakaroon tayo ng doubt. Nagkakaroon tayo ng unbelief sa pagkilos ng Diyos. Kaya nalilimitahan ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Dahil nga saan? Sa pagdadoubt natin, pagiging natin, ang tawag dito, negative. Kaya kailangan natin, laging ating isipan ay nakatuon sa ability ng Panginoong Hesus, sa pagkilos sa atin ng Panginoong Hesus. Basta buksan lang natin ang ating puso. Buksan natin ang ating isipan, maging maganda ang magiging kalalagyan ng ating puso't isip. Amen? Turn our eyes only to our Lord Jesus Christ. Wala nang iba. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan natin Diyos? Verse 7. Pumunta siya kay Eliseo, ang lingkod ng Diyos, at sinalaysay ang nangyari. Sabi yan. Sinabi ni Eliseo sa babae, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang, ang mga matira ay gamitin ninyong mag-ina. Isipin niyo ho, ito, nananampalataya na yung babae, pero yung wisdom pa rin. Sabi niya, andito na to, ano gagawin ko dito sa mga langis na to? Diba? Puno na nga. Pero pumunta pa rin siya kay Eliseo. Humingi pa rin siya ng kailangan niya ng wisdom. Sabi niya, anong gagawin ito? Pumunta ka, ibenta mo. Ang Diyos, bibigyan kanya ng wisdom kung paano pa natin gagawin. Ibenta natin ang mga pangangailangan na to para matugunan ang pangangailangan. Pansin natin, di ba? Ibenta mo, sabi ni Eliseo. Kaya tayo, ngayon, sa wisdom na to, kung meron mang kailangan para sa ating buhay, magtiwala tayo sa Diyos. Amen. And God is able to bless you abundantly, so that all things at all times, having all that you need, you will abound in every good works. Mabuti ang Diyos. Gusto niya i-bless tayo ng sobra-sobra. Alam niyo ang context ng verse na to ay para sa ating pagpapala. Yung blessing na yon. Di ba? Sabi niya, and God is able to bless you abundantly, so that all things and all times, all you need, you will abound in every good works. Ibe-bless ka ng Diyos abundantly. When we give faithfully to the Lord, even in times of crisis, it shows that we trust and rest in His grace. If we hold back, it means we are not truly resting in Him. Kailangan lang po natin talaga pagkatiwala natin ang ating buhay sa Diyos. Wala nang iba, sa Kanya tayo magre-rest. Magre-rest tayo sa Kanya. Lahat, anuman ang mga babayarin natin o anuman ating problema, magtiwala tayo sa Kanya. Ibibigay niya ang lahat. Dito, sa Corinthians na to, alam niyo ba, meron mga problema rito sa church na to. Oo. Dahil nagkakaroon problema ang Macedonian church niya. Pag binasa niyo dyan sa 2 Corinthians 1:8, may problema yung churches. Pero nagbibigay sila faithfully. Talagang matapat sila. Ito lang. Last verse na lang to. Susunod na to. 2 Corinthians 8:1 and 5. And now, brothers and sisters, we want to know you about the grace that God has given the Macedonian churches. May problema nga po. Verse 2, in the midst of every severe trials, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich in generosity. Ibig sabihin, kahit na mahirap yung church na yung Macedonian church na yon, pero sabi niyan, severe talagang problema, pero nagbibigay sila, handa silang magbigay para sa churches. Hindi sa tao, kung hindi sa churches. Verse 3, for I testify, sabi ni Paul, for I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability entirely on their own. Nagbibigay sila, di ba? Sobra-sobra pa. Talagang gusto nilang makatulong doon sa simbahan na yun.
Yung kanilang mga pangangailangan, ipagkakaloob nila. Verse 4, they urgently pled with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people. Oh. Sila pa ang nagbibigay, sabi niya. Kahit na, nakikiusap sila. Bigay mo na kami, magbibigay na kami. Magbibigay na kami dahil talagang gusto naming makatulong. Verse 5, and they exceeded our expectation. Na-exceed nila, sabi na, kung sa bagay, nagulat sila. They gave themselves first for the Lord and then by the will of God also to us. Nagbigay sila para makatulong sila sa simbahan ng Macedonian. Dahil ang puso nila nakatuon lang sa gawain ng Panginoong Hesus. Wala nang iba, kahit severe na yan, basta alam nila, magbibigay tayo. Parang dito sa church natin. Diba? Nagkakaloob kayo, hindi dahil dito sa pastor o sino pa man. Kung hindi, gusto natin malaganap ang salita ng Diyos. Amen? Philippians 4, verse 15 hanggang 19. As you know, Philippians were only ones who give me financial help. Kakalob siya doon kay Paul, yung mga taga-Philippians. When I first brought you to the good news and then traveled on from Macedonia, no other churches did this. Walang gumawa daw ng ibang churches. Even when I was in Thessalonica, you sent help more than once. I don't say this because I want a gift from you. Rather, I want you to receive reward for your kindness. Sabihin lang to, merong reward talaga sa pagkakaloob. Merong pag tayo nagbibigay sa gawain ng Diyos, hindi natutulog ang Diyos sa mga pinagkakaloob sa atin. Pinagkakaloob nyo sa gawain ng Diyos. Meron siyang reward, pagkakaloob sa iyo. Tingnan lang natin kung ano yun. Dito pa lang sa buhay natin to, may mga reward na tayong pinagkaloob ang Diyos sa atin. Amen? Yung mga anak natin, naging bait, nakatapos sila. Amen po ba? Yan yung mga reward nyo. Akala nyo lang, walang reward dito sa mundong to. Pero ngayon isipin nyo, pagkagising nyo lang, di ba sabi niya, every day is a blessing. Oh, mabait ang asawa nyo. Oh, blessing na yan, di ba? Reward na yan. Ibig sabihin lang, tuloy ang pagpapala ng Diyos. Tayo nga, sabi ko nga, habang nagkakaloob naman kayo, parang transfer money lang yan. Di ba? Nagbibigay kayo sa gawain. Di ba? Pag nagbigay kayo sa gawain, marireceive naman ito ng mga iyong mga anak, mga kaapo-apuhan. Parang sila rin yung nakakakuha ng pagpapala. Philippians 4:15 hanggang 19. At the moment I have all I need and more, I am generously supplied with the gift you sent. With Epaphroditus, they are sweet-smelling sacrifice that is acceptable and pleasing to God. You know, ang pagkakaloob nyo ay mabangong samyo sa Diyos. Amen? Lahat ng pinagkakaloob nyo, buhat sa inyong puso ang pagkakaloob nyo. Diba? Tuwang-tuwa ang Diyos. Ipinoprovide niya lahat. Diba? Ang dahil ang pangangailangan nyo at binibigay nyo naman para sa Diyos, sa gawain ng Diyos. Para kayo'y makatulong. Verse 19, and this same God who takes care of me will supply all your needs from His grace and glorious riches which had been given to us in Christ Jesus. Ang pagkakaloob natin, sigurado naman ako, yung mga natitira sa inyo, pasasaganahin pa ng Diyos yan. Pagbibigay tayo ng kaloob sa Diyos, kung ano yung natira sa inyo, pasasaganahin pa ng Diyos yan ng lalo, mas higit pa sa mga ini-expect nyo. Na hindi nyo man maisip, pero ang Diyos ang nagpapalago. Google, gumanda tong benta ko ngayon, trabaho ngayon, na-promote ako. Kasi nagiging tapat tayo. Amen? Kaya ang tunay na kapahingahan ay hindi kawalan ng gawain. Ito ay spiritual na katiyakan sa tinapos na gawa ni Kristo. Sa ilalim ng bagong tipan, hindi tayo nagsisikap upang tumanggap ng pabor. Namumuhay tayo mula sa pabor na yun. Amen? Kaya how do we experience daily rest in God's grace? Basahin natin. Number 1,
receiving the finished work of Christ. Number 2, enjoying God's unconditional love. Number 3, surrendering to the shepherd's leading. And number 4, trusting God's provision. Ano ho ang nababasa natin dyan? Acrostic. Rest. Mag-rest lang tayo sa ating Panginoong Jesus. Wala nang iba. Wala tayong gagawin kundi magtiwala tayo sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus. Ang ating beloved thought, start and end its day resting in the finished work of Christ. Amen? Pwede po ba natin palakpakan nating Diyos na buhay? Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, manalangin tayo. Tayo po tayo. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat po sa iyong mga salita. Sa oras pong to, aking iniimbitahan ang mga nakikinig sa podcast o yung mga bago na umatin dito na tanggapin ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil alam natin na sa Kanya lang ang tunay na kapahingahan. Wala nang iba. Wala dito sa mundong to. Kung hindi, nasa iyo lamang, Panginoong Yesus. Kaya kapatid, iniimbitahan kita na papasukin ang Panginoong Yesus sa iyong puso, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Sundan mo ako sa maiksing panalangin na ito. Panginoong Yesus, maraming salamat po na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo. At ako'y naniniwala na ikaw ay muling nabuhay. Kaya sa oras pong to, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kayo na po ang maghari sa aking buhay. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Kayo na po ang laging maghahari sa akin. Salamat po, Panginoong Yesus. Ako na lang mananalangin. Dakilang Diyos Ama, batid mo ang pagbagkit at pagsambit, Lord, ng aking kapatiran na to, natanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas. Kayo po ang manguna sa Kanya. Alam kong kayo po ang gagabay sa Kanya. Alam kong pinagpala mo na po siya. Blessing upon blessing, Panginoon, sa aking kapatirang to. Salamat po sa Kanyang buhay, O Diyos. Thank you, O God. In Jesus' name. Hallelujah. Sige po, taas po natin ating kamay. Thank you, Lord Jesus. Panginoong Hesus, salamat sa iyong mga salita na aming narinig, aming napag-aralan. Tunay nga po na kayo ang kapahingahan ng aming buhay. Sa inyo lamang kami magtitiwala, O Diyos, hindi sa aming kalakasan, hindi kung kanino paman. O Diyos, ng mga tao na aming kinakapitan. Kung hindi sa iyo lamang, Panginoong Hesus, ang tunay na kapayapaan ng buhay na to. Tunay na kasaganahan na nanggagaling sa inyo, Panginoong Hesus. Tunay na nagbibigay na kaliwanagan sa aming buhay, O God. Thank you for your love and for your grace. Dahil ikaw ang unang umibig sa amin. Salamat sa iyong salita na hindi nagbabago kahit kailan, O Diyos. Tapat, Panginoon, sa aming buhay. Thank you, Lord Jesus. Kaya sa oras pong to, anuman ang pangangailangan na aking mga kapatiran to, in the name of Jesus, Lord, kayo na po ang nag-provide nito. Kung sila, Panginoong Hesus, ay may mga karamdaman, I speak healing right now in the name of Jesus sa kanilang buhay. Kayo po ang dakilang manggagamot, O God. Salamat po. We receive the healing right now in the name of Jesus. Provision, Panginoon, sa mga gagawin nila. O Diyos, in the name of Jesus, ang pabor, pinagkaloob mo na po, Panginoon, sa kanila. Thank you, dahil alam po namin, kayo ang Diyos na tapat. Kayo ang Diyos na mapagmahal. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Kaya sa buong sanglinggong to, Panginoon, anuman ang gagawin ng aming kapatiran na to, Lord, pinagpala mo na blessing upon blessing, Panginoon, sa kanilang buhay. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus, for the victory, O God, na pinagkaloob nyo na po. Walang karapatan ang devil, ang kaaway. In the name of Jesus, we rebuke them. O God, in the name of Jesus, kasakitan,
Wala kang karapatan sa buhay ng mga anak ng Diyos. In the name of Jesus. Kahirapan, wala kang karapatan dito. In the name of Jesus. Nire-rebuke namin to, O Diyos. We only declare the favor and blessing sa aming buhay. Salamat po, Panginoong Sus, dahil ito'y tinapos mo na sa krus ng Kalbaryo. Thank you for the victory right now in the name of Jesus. Amen and amen.